Hello mga bosses, Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan natin yung fundamentals naman ng Node.js with Hono.js. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Woo! Okay, so dito, no, syempre ang kailangan nyo is Node and Hono. Okay? So, ano ba si Node? Si Node is basically a JavaScript runtime na ginagamit natin para mag-run yung mga JavaScript code natin sa server. So, yun lang siya actually. And then si Hono naman, ito naman yung parang kung familiar kayo with Express, Fastify, and so on, parang ganun lang din si Hono. Pero with a twist, no? Si Hono kasi marami siyang ino-offer ng mga batteries like mga real-time, mga middleware, third-party helpers, ang dami niyang ino-offer, no? So, ang dami niyang batteries included. And syempre, ultra-fast and lightweight siya. So, compared with Express, no? Kaya, if you are a MERN stack, di ba? May mga mean stacks and so on, no? Palitan nyo yung Express. Gawin nyo siyang Hono. Kasi si Hono is a very good library for routing and so on. And super light and super fast. Okay? So, ito yung ginagamit ko for production and so on. So, ngayon, since meron na kayo niyan, mga boss, no? After nyo yan, is pupuntahan lang natin yung docs. No? So, pwede kayong magbasa dito ng kung ano-ano, no? Marami yan, mga concept ng router nila, motivation, alam ko may mga best practices din sila dito, no? And so on and so on. So, dito, dinidiscourage nila gumamit ng controller. Pero for me, I prefer to use controller. And that's what we're gonna do later on. Now, ang gagawin natin, punta tayo sa docs and then quick start. So, pwede kayong mamili kung ano yung mga package manager na ginagamit nyo. In my case, I'm using PNPM. Open kayo ng terminal and then pag-open ng terminal, i-paste nyo lang yan. Pagka-paste natin, magtatanong yan, anong pangalan ng app? Sabihin natin, my Node Hono tutorial. Okay. And then, syempre, pipili tayo. So, kung mga gumagamit kayo mga Cloudflare, Dino, and kung ano-ano pa. Pero in our case, gagamit lang tayo ng Node.js. And then, sure, gusto natin i-install using PNPM, of course. And then, wait lang natin yan. It should be instantaneous. At least almost instant. Yeah. So, goods na. CD tayo dyan, mga boss. And then, cursor dot. So, kung ano mang code editor yung ginagamit nyo, it's up to you na. So, ngayon, meron na tayong application. So, i-run muna natin siya just to make sure na this is working fine. Okay, just do pnpm dev, no? Pagkatapos niyan, punta tayo ng localhost 3000. Okay, bang. We're good, no? Pero, instead na pupunta tayo ng punta sa browser, di ba? Since magbe-build lang naman tayo ng API, it's better if we are on our code editor lang. So, ano ginagamit ko doon? So, pagka mga ganon, so it's either gumamit kayo ng Postman or kung ano-ano pa, Thunder client and so on. Pero sa akin, in my case, I'm using REST client and it was good. So, kailangan nyo lang, pagka na-install nyo na yan, kailangan nyo lang mag-create ng request.http. So, ang mangyayari, dito kayo magte-test ng API nyo. Pwede nyo i-close to. So, sabihin natin, no, gawa ko dito, get HTTP localhost. And then may kita nyo magkakaroon nyo ng send request sa taas. Pagka kinilik nyo yan, mga boss, yeah, may kita nyo, Hono. Okay? Pagka pinalitan ko yan, for example, post, no? Pagka ginawa kong post yan, pagka sinend ko request, not found, kasi wala naman akong route nun. Okay? So ngayon, let's understand first, anong meron sa project na to. So, we're using TypeScript, syempre. So, before you follow this tutorial, make sure na meron kayong basic knowledge with TypeScript and also JavaScript. No? After you have that, you can actually proceed on this tutorial. Now, let's understand kung ano nangyayari dito. So, kung familiar kayo with Express, it's super similar, no? How it works, no? Meron kayong app, so gagawa kayo ng app, and then, pwede kayong gumawa ng route nyo by explicitly adding it like this, no? Post, get, put, delete, and so on. Pwede rin kayong gumawa ng mga app.use, which ito naman yung mga middleware na magra-run sa lahat ng routes nyo. So, yun, ganun siya. So, ayan, gagawa ko ng, sabihin natin, gawa tayo ng gawa tayo user, no? Para mas maganda naman, users. Dito, gawa natin na hello. Sabihin natin, hello. Hello, users. Okay. Tapos gawa tayo ng post na users. Sabihin natin, syempre, create user. Okay? So, next, gawa tayo ng app.delete. Diba? So, gagawin yan, delete user. Okay?
Meron din tayong app.put, no? Put user, and I think that's gonna be it. Sabihin natin get user, sabihin natin hello user kasi isang user lang. Okay. So save natin. So anong nangyari dito mga boss is gumawa ako ng app and then nag-declare lang ako ng mga API endpoints. So ano yung mga endpoints ko? /users with parameter na ID and then /users din to. So makikita nyo yung mga method niya. Ayan yung mga method niya. And then ito naman yung put ko na merong ID rin na parameter and so on. So dito sa baba naman, ito yung port. So pwede siyang palitan ng process.env if you want to. And then paano tayo mag-serve? Ganito lang. Okay? So pagka sinave ko yan, nakaran yan yung application natin. Syempre, automatic yan magre-rerun kasi naka-hot reload. Pagka nag-send ako ng request ng slash lang, wala na ako makikita kasi nga tinanggal ko na. Ginawa ko na siyang users. Okay? Pagka nag-get ako ng users, makukuha ko yung mga users. Okay? Gawa pa tayo ng isa. Okay? Yan. So, kailangan nyo lang maglagay ng tatlong number sign para gumawa ng another endpoint. So, meron ako dito user. Pagka nag-send ako, create user, delete user, put user, and then get one user. Gawa pa tayo isa. Get one user. Okay. Get hello user, hello users. Meron na tayo agad API ng ganitong code lang. So, it's very basic and it's very simple. No? So, ganyan lang siya, ganito lang gumawa, no? Kailangan nyo lang laging tandaan, the first argument is the path, and the second argument is the handler or tinatawag din natin controller. So, ngayon, i-revamp natin to in a production-ready implementation, no? So, ang kailangan nyo lang gawin is, or what I usually do, no? Meron akong controllers, yan. Meron akong services, meron akong data, meron akong DB, and meron din akong DB lib folder. So, yan yung mga folders na ginagamit ko, no? So, first, ang gagawin natin is, ililipat natin tong part na to. Pero, ang gagawin natin is grouping. Kasi, mas better yan when it comes to isolating yung mga group mo na resource lang for specific endpoint, no? Ayaw mo naman mapunta lahat yan dito, ba? So, gagawin natin yan sa controller's part. But before that, no, i-access muna natin tong context. Ano ba nangyayari sa context, no? Sige, puntahan natin to. So, paano ko ma-access to, Boss Rod? Para ma-access mo yan is, kailangan mo lang sabihin is ID request param, yan, request param, and then makukuha mo na yung ID. Okay, save ko yan. Dito, send ka ng, yan, may kita nyo, di ba? Nag-access ako ng get /users. So, whatever parameter na ipasa ko rito, dapat makukuha ko yan. Okay? Yan, may kita nyo, makukuha ko siya. Kasi nga, yan yung si params. Okay? Si request param na ID sinelect mo. Okay? So, ganun ka kumuha ng params. So, meron din lahatan. So, pwede mong gawin is ganito. And then, like this. Okay? So, ngayon, pagka ginawa mo ulit yan, nag-send ka, same lang yan. Puntahan naman natin yung mga query params, no? For example, gusto ko magpasa ng something, no? Query params naman. So, paano naman yon? So, parang same lang din. Pwede nyo sabihin, si request query. Query naman to. Okay? Query, yan. Sabihin natin, sure, name yung kukunin natin. Lagyan natin dito, name. Yan. So, maglalagay lang tayo dito ng question mark. Ang tawag dyan is query. Query params. Itong part na to, pagka nasa slash siya, na dynamic, ang tawag sa kanya is param. Okay? Pero, pagka nasa question mark naman siya, and then yung key is name, and then yung value, sabihin natin is Boss Rod, no? Ayun yung value niya is Boss Rod. Ang tawag naman dito is query param. Okay? Or sabihin natin query para di kayo malito. Okay? So, ganun lang naman kumuha ng query. Request.query. So, paano naman, Boss Rod, pagka gusto kong kunin yung body, di ba? Pagka body, sa post lang yon, hindi wala yung sa get, di ba? So, dito, gagawin lang natin is, sabihin natin, body, syempre, and then, kailangan nyo lang gumamit ng await. Okay? So, await si request.json. Okay? Ayan yung body. Okay, sabihin natin dito, lagay natin is, dito na lang. Yan, body, gawin natin json.stringify
body. Yan. JSON.stringify body. Lagay natin ganyan. Yan. Yan. So, ganun lang ginawa ko. So, kailangan nyo, sa body, kailangan nyo mag-await. Kaya kailangan nakasync. Okay? So, next, gagawin natin, punta tayo dito. So, paano naman tayo magpapasa ng body dito? So, kailangan nyo lang mag-add ng content type application JSON. And then, sabihin natin, nagpasa ako ng name na payload sa body, no? Na JSON, name, age, and boss rod. So, pagka nag-send ako niya, makikita nyo, makukuha ko yung object na pinasa ko dito. So, kunyari, papalitan ko to ng 28, no? Yeah, magiging 28 yan. Okay? So, very basic, di ba? So, ganun lang kumuha ng mga parameters naman pag gusto mo makuha yung mga body, query, and param. Kasi apat yan yung kailangan nyo malaman, no? Body, query, param, and then yung isa is yung header. So, pagka sa header naman is ganun lang din. I mean, same lang siya. Si request header naman. Okay? Dito, dinideclare ko na eh. Pero, tignan natin kung makuha natin lahat ha. So, sabihin natin dito, header. Headers. Pinana headers. Palitan na natin tong body. Hindi na natin siya itetest. Test muna natin para alam natin, no? So, pwede kayo maglagay dito. Ito, headers na kasi to. Itong part na to. Lahat na nasa baba dito, headers. Okay. So, pwede tayo maglagay ng, sabihin natin, authorization. Yan, bearer ng 1, 2, 3. 1, 2, 3 hanggang 9, 0. Okay, so yan yung lalagyan natin. And then sa send ko, tanggalin ko to. Yan, may kita nyo, nakuha ko lahat ng header. Okay? Pero kung gusto natin kunin yung authorization lang, so pwede nyo gawin is like this. Sabihin natin, gusto kong kunin yung authorization lang. Yan. Sabihin natin, authorization. Authorization. Yan. Yan lang gusto kong kunin and then palitan natin yung inaano natin dito na JSON. Natin request again, and then send request. Yan, so makikita nyo, makukuha ko lang yung authorization lang. Okay? Na header. Okay? So, ganun siya. So pagka wala kayong dinideclare, ibig sabihin, makukuha nyo lahat ng header. Pero pagka dinideclare kayong isa lang yung makukuha nyo na parameters or header or query or kung ano-ano pa. Okay? It's clear. So, that's the very basic of knowing how to get the request. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is i-refactor natin to. I-move natin siya to a group router. Okay? So, ngayon, ang kailangan nyo lang gawin is gawa tayo ng users dito since ito, user resource, yung gagawin nating endpoint. So, it's either gumawa kayo ng tigi-isang file, no? So, pwede kayong gumawa ng tigi-isang file. Let's say, create user and so on and so on. Pero kung gusto nyong isa lang, no? Pwede kayong magsabi ng index or user. It's really up to you. Pero for now, I'm gonna call it user. So, kakopy lang natin to. Yan, copy natin yan. Ito lang kasi yung pinakakailangan natin. And then, import natin yung Hono. So, in this case, no, papalitan natin to. Hindi natin yan gagawin ganyan. So, ang gagawin natin is router naman, which is yung group route. So, pagka pumunta tayo sa documentation, pagka tinignan nyo yung root route is look like this, no? Parang ganyan. Sa may get, ganito ganyan, and so on. So, sa atin, ang gagawin natin is router na to. Yan. Router na yan. And actually, what's better is basically, ilagay nyo dito yung router nyo. Or, I mean, dito nyo nagawin yung get. Yan. Get, user. Dito nyo nagawin yan. Yan. So, yan. Actually, alam na ni AI yung gagawin ko. No? Ba't ko sinabing mas okay yung ganito mga boss? Kasi nga, nare-retain natin yung mga types na meron to and then magagamit natin siya mamaya kung i-discuss natin yung RPC. Pero for now, ayan lang siya. So, makikita nyo, meron tayong router. Ang ginagawa ng router is meron tayong user ID na get then, may post, may delete, and so on. And then, i-export deport lang natin yung router natin. Okay? So, makikita nyo dito is ito na yung pinaka-controller natin. Pero, basically, ang pinaka-controller mo dyan is itong part na to. So, ngayon, i-abstract natin yan into another function. So, ngayon, ang kailangan lang natin gawin is gawa tayo ng routes. Okay? Routes. Sa routes na to, dito natin actually ilalagay yung mga yan. Okay? Copy natin yan. Yan, ito na yung router natin, which is ito yung routes. Pero, i-move lang natin to mga controller na to. So, sa index, no, like what I said kanina, pwede nyo siyang pagsamahin sa isang file or pwede nyo siyang
i-abstract pa isa-isa. It's really up to you. So, in this case, pagsasama-samahin na lang muna natin siya. So, sabihin ko, export user get users which with the S, no? And then tatawagin ko lang siya controller. Okay. So pagka may controller na ako niyan, ang kailangan ko lang gawin is magre-return lang ako or may matatanggap lang ako ditong context. Okay? See context. Yan. And then copy ko lang kung anong ginagawa ko sa users. Okay, ganun lang. So ngayon, gawa ulit tayo. I-move lang natin itong mga to. So, sa AI ko, alam niya na yan kasi yun yung ginawa ko the first time. Magigets niya na kung ano yung gusto kong gawin. Ayan, makikita nyo, create ng user, delete ng user, and so on. And tapos na. Okay, very basic, no? So, anong nangyayari dito? Meron akong controller for the user, no? Ito yun, ginagawa is nagre-return lang ng user. And then, meron akong controller for the get user. Ito, get users, get user. And then, kinukuha natin yung param, yung query, and so on, yung body rin as well. And then, nagbabato lang tayo lagi ng text as the return. So, ngayon, ito yung mga routes, no? Ang mangyayari na sa routes na to is, yan, tatawagin na natin yung mga controllers dito. Okay? It's the typical group routing approach. Okay? Import mo lahat yan. And then, that's it. So, we now have our CRUD API. So, ngayon, pagka ginawa natin, pupunta naman tayo sa... So, since ito yung routes natin, no? Ang pinakakailangan nyo lang sa ilalim ng controllers or sa pinaka-root ng controllers is naglalagay ako ng routes. Ang nangyayari lang dito is, nasa sa inyo kung saan nyo gustong ilagay ito, pero what I usually do is, nasa loob siya ng controller, yung pinaka-lahat ng routes. So, kinoconsolidate ko lang lahat ng routes dito. So, routes, sabihin natin, no? Ano yan? Users routes. I-import ko lang tong routes ng users. Okay? So, paano natin gagawin yan is, dito, import user routes, and then as cons. Ba't ko ginagawa yung mga ganitong bagay? It's because this is very important, mga boss, pagka gagamit kayo ng TRPC. I mean, ng RPC. Kasi as you can see, nagagather ko lahat ng type. Okay? So ngayon, meron na akong routes. Ang mahalaga lang dyan is itong array na routes na to. So nilalagay ko lang dyan yung routes. No? So every time nagagawa ko ng another resource, no, may router yon, syempre. Ang gagawin ko lang is ini-import ko lang yung palagi dito. So kunyari mamaya kung mag-add pa tayo, i-import ko lang yung lagi dito. And then in index, no, mawawala na tong mga to. Okay? Tatanggalin na natin yan. And then ang kailangan nyo lang gawin dito is, mga boss, yung routes natin, ito na yung mga routes. Ang gagawin nyo lang is ilulup nyo lang yung routes na yun. Loop natin yung routes, which is from the root level. Ito yun. So, ang kailangan nyo lang ilagay dyan is slash lang, and then yung route. So, niloop lang natin siya for each. And then, ayan na yun. So, ito na yung routing natin. Wala na kayong kailangan gawin. So, ang kailangan nyo lang gawin is every time na mag-add kayo ng mga router is dito nyo na i-add yun. Sa index, wala na kayong dapat baguhin and so on. Okay? So, ngayon, tignan natin kung gumagana pa ba yung ginawa natin. So, ngayon, magsisend ako ng request dito. As you can see, it's still working. Diba? Boss Rod, sabihin natin, maglagay tayo dito ng hello. Yan, parang sa ganyan. Hello. Yan, so makikita nyo, nag-work pa rin siya as expected. Okay? So, ngayon, it's very basic. Meron na tayo agad API na ginamitan natin ng routes. No? Meron tayong routes. And then, meron din tayong mga controllers, which nadirito yung mga pag-call natin ng mga services. So, ngayon, sabihin natin magdadagdag pa tayong isa, just to make sure, no? Dagdag pa tayo ng products, no? Products, sabihin natin, meron diyang index, TS, meron din yung routes, no? So, ganun lang din. So, gawa tayo dito ng controller, no? Function, get products, hello products, yan, puro ganyan lang gagawin natin, di ba? Okay, create product, delete product, and then update. Tapos import lang natin tong context. And then that's it. Sabihin natin, ayan na yung mga natin, ayan na yung mga controller natin. So sa routes, ganun lang din, di ba? Ang kailangan lang natin gawin is magko-const tayo ng routes. And then yung Hono, meron na tayo agad na routes. Yan. So very basic, di ba? So gagawin niyo yung mga entity nyo or mga resource API nyo. And then, after nyo magawa yung mga routes na to, import nyo lang lagi dito yung
for specific resource, no? Products, routes, sabihin natin. Okay, so import ko lang yan. Import product routes. Diba? So ngayon may kita nyo, ba't may JS, Boss Rod? I think it's because of the TypeScript config. So, ang gagawin natin mga boss, just to fix that, is punta tayo sa GitHub ko. Well, ipapost ko yung TS config ko sa description, or at least itong template na ginawa ko sa Hono. So, ito, it's very different kasi gumagamit ako ng Zod2 API dito. So, may mga documentation na yan. So, ngayon, ang kailangan ko lang i-copy rito is yung TS config. Yan. Copy natin tong TS config. And then, punta tayo sa project natin. Kasi pagka tinanggal nyo yan, tingnan, papakita ko sa inyo. Pagka tinanggal nyo, mag-error yan. May something yan. So, paste nyo lang dito. Yan. So, ito yung parang pinaka-default options ko or default TS config ko when working with Node.js API. So, ngayon, dapat wala na tayo dyang error pagka nawala na yung, and then dapat pagka nag-import tayo, wala na dapat issue yan. So, save. Yan. All goods. Diba? So, ngayon, since gumawa na tayo ng product, nalagay na natin dito yung product routes, dapat sa may request, no? Pagka gumawa tayo ng request dito, sabihin natin gawa ko ng request for products, dapat ma-access ko rin yan. Ayan, nakikita nyo na-access ko na yung API. Ngayon, Boss Rod, ang nangyayari dyan is nagre-return ka lang ng text. Di ba? Sige, puntahan natin yung isang controller. So, ang nangyayari dyan, nagre-return ka lang ng text. Gusto ko, Boss Rod, mag-return ka ng object. So, paano mo gagawin yon? By doing this. No? Sabihin natin c.json. Yan. So, pwede kayong mag-return. No? For example, meron tayo dito ito yung user data natin. Cons users. Okay. So, sabihin natin meron tayong sample na 2 records. Sabihin natin meron tayong ID na 2 records. Ang gagawin nyo lang dyan is, sabihin natin pagka get users, kunin mo lahat. Okay? Pagka get one user, yan, sabihin natin, yan, number ID. Ang kailangan mo lang gawin is, sabihin natin for example, pagka wala ka nakuwang user, which ang ginawa lang natin is nag-find tayo by ID kung ano man yung makuha natin dito na param. And then, magre-return tayo ng user not found. Okay? Pwede kayo maglagay ng dyan, status code. No, sabihin natin ng status code nyo is dito na pala yung diretso na. So, pwede nyo sabihin is 404 kasi yan yung not found. So, pagka, syempre, success, 200, di ba? Tapos dito, 200 din. Pero, gagamitan natin to ng JSON. So, ang ginawa natin dito, nag-find tayo ng user. So, which is, meron tayong, sabihin natin 3. Gawin natin 3. Okay. Yan. Save. Meron tayong controller. Tapos, sa create naman, sabihin natin pagka mag-create tayo is, kailangan natin kunin yung body. Kasi yun yung kukunin natin. And then, ito very basic lang. No? Hindi tayo gumagamit ng database. So, dito sa user, ang ginawa natin is, gagawa tayo ng another object for the user. I-increment lang natin yung total length, no? And para as the ID, nawala. As the ID, yan. And then ipupush lang natin siya dito sa may array. Tanggalin natin yung ascons para makapag-push tayo. Yan. Tapos i-return lang natin yung user na kinrate natin. Okay? And then 201 yung ibabato natin kasi yun yung status code for the created. Ngayon, after that, so delete naman ng user, ganun din. So, kailangan natin yung param, and then kailangan natin i-find yung user na gusto nating i-delete, no? Pagka di natin makita, sasabihin lang natin ulit, user found. And then, pagka naman nakita natin, saka naman natin yung i-filter out yung user, no? So, pwede natin sabihin dito is, naka-cons kasi, gawin natin dito, let user. Okay. Yan. So, users, and blah, blah, blah. And then, syempre, pagka, yan, sasabihin natin dito, message, pwede tayo magbato ng object, no? Pero, pwede sabihin natin, yan yung message, and then, pwede sabihin natin, ito yung deleted na data, or deleted na user. Tapos, sa update, ganun din, syempre, kailangan lang din natin i-check, parang same lang, di ba, yung approach. Kailangan natin i-check kung existing yung user, and then pagka hindi existing yung user, magna-not found tayo. And then pagka existing yung user, kukunin natin yung body, which is, yung body dapat name lang.
And then, i-update lang natin yung user na yon. Tapos map lang. Actually, tingnan nyo, alam na ng AI yung mga ginagawa ko. Pero pagka mga database yung ginagamit nyo, hindi nyo kailangan gumawa ng mga map, find na yan. Pero pagka gumagamit kayo ng mga MongoDB, yan, kailangan nyo gumawa ng mga ganong klaseng mapping, and so on. Pero since this is just for the demo purposes, no, gusto ko lang mapakita sa inyo paano siya nag-work, no. Save natin, so meron na tayo niyan. Ang nangyari lang dito sa update is, in-update lang natin yung whole object. So, mangyari, minap lang natin yung yung pinaka-data ulit, and then ni-replace lang natin yung updated user. Okay? So, ganun nag-work tong ginawa nating API. So, ngayon, pagka pupunta ako sa may request, no? Ngayon, mag-request ako. So, makikita nyo, meron tayo nakukuhang array na 3, no? Boss Road 1, Boss Road 2, 3. Okay? So, ngayon, sabihin naman natin dito, since ito naman yung pag-get ng user 1 kasi meron tong parameters, no? Pagka naglagay ako ng 4, syempre hindi yan existing dito kasi wala namang may ID na 4. User not found yung lalabas. Pero pagka ginawa ko is 1, dapat may mapakita na boss road. Pagka ginawa ko is 2, yan 2, dapat may mapakita ng boss road 2 and so on and so on. So, you get the point, no? Meron na tayong way how to get the data using get na endpoint. Ngayon, makikita nyo dito, may post naman. Sa post naman, ang nangyayari dito is, so since wala naman tayong authorization header, no? Dito, mangyayari is, pwede tayong magbato ng, sabihin natin, ito yung boss road 4. Okay? So, pagka nag-boss road 4 ako, pagka nag-send ako niyan, internal server error. Bakit internal server error? Ngayon, check natin. That's a good thing. Nagkaroon tayo ng error. So, meaning may mali tayong ginagawa. So, meron tayong post. Tama lang yan. So, ang ginawa natin users.length plus 1 and then body.name which is ito yung body na kinukuha natin and then pinush lang natin yan. Tingnan natin bakit. So, puntahan natin yung pinaka-routes. Is it because of this? Baka dahil sa order. Okay, save natin. Tingnan natin kung mag-work na siya. And HTTP, let's go. Yeah, hindi pa rin siya nag-work. Tignan natin kung nagra-run tong part na to. May nakuha pa tayong body. Ngayon, puntahan natin request ulit. Just to make sure. Ayun. So, ano sabi? Expected double quote property name in JSON. Kasi merong comma. May comma kasi na sobra. Send natin. Yan, okay na. All goods na. May comma kasi sobra, mga boss. No, tanggalin na natin to. Yan. Kaya nagtataka ako ba't hindi gumagana. So, ngayon, request HTTP. So, ngayon, may sobra lang tayong comma, kaya nagma-malform yung JSON. Okay, so ngayon, makikita nyo, 4. So, pagka nag-add ako, ang dami na yan. Ang dami na, 16 na. Tapos, pagka nag-get ako ng user dito, mayroon tayong 16 na users. So, it's pretty basic, no? So, ngayon, pag-usapan naman natin, pagdating naman sa middlewares. Okay? Middlewares. So, sa middlewares naman, ang nangyayari sa middlewares, no? Punta natin documentation. So, sa middlewares, paano siya nagra-run is, para siyang onion. Ang nangyayari dito, mga boss, is, magra-run muna itong mga middleware, and then await next. So, ano ba yung next? Itong second middleware, magra-run na naman to. Okay? Await next na naman, magra-run na naman to. Await next na naman, sa kaya mapupunta sa handler. Okay? Itong console na to. And then, pagka natapos na yung console, sabi natin nag-request, success na siya. Ang mangyayari niyan is, magra-run na yung end naman nung middleware. So, kunyari, natapos na to. Okay? Tapos na yan, magra-run na to, natapos na to, magra-run na to, natapos na to, magra-run na to. So, nakikita nyo para siyang onion, di ba? So, magra-run siya sa from the top, second, third layer, and then handler, and then pababa naman hanggang dun sa first middleware. Okay? So, ganun yung behavior ng middleware. So, you need to be aware of that. Ngayon, so, boss Rod, saan naman ginagamit yung middleware? So, ginagamit yung middleware is usually for permission, type checking, role checking, authentication, and error handler, and so on and so on. So, ngayon, gawin natin yan. Ang gagawin ko is, boss Rod, gusto kong maging private route tong user ko. No? Gusto kong maging private route to. So, ang kailangan nyo lang gawin first is, gumawa kayo ng middleware. So, sabihin natin, tawagan natin siyang authentication. So, sa authentication is, meron kayong export function na, tawagin natin siyang authentication middleware. No? Yan.
And then context, Hono, syempre. So ngayon dito sa part na to, since pinaka common no yung authorization. So kukunin natin yung header ng authorization. Okay? Split ko siya sa bearer. Okay? Split ko siya sa bearer and then kukunin ko yung 1. So anong itsura niyan, boss? Ang nangyayari diyan, 'di ba? Ang idea is ganito siya. Authorization bearer. 'Di ba? In-split ko siya into this. So meron ako niyang array 1 and array 2, array 0 and array 1. Okay? So ang gusto kong kunin ito lang, yung mismong data ng bearer. Okay? So kaya makikita niyo nag-split ako and then kinuha ko na agad yung pinakadulo. Okay? So ngayon, tatanungin lang natin, if yung access token mo is not existing, okay? Sabihin natin undefined yan or null or kung ano-ano pa. Magpapasa lang tayo dito ng text na unauthorized and then yung status code is 401. So meaning it's unauthorized, no? So ngayon, pagka naman yung access token mo is goods, ang gagawin lang natin is kailangan natin yung next dito. Okay, next. Import lang natin yung next. Ang gagawin lang natin is await next. So meaning, hihintayin lang natin matapos yung handler and that's it. Wala na tayong gagawin. Okay? So yun ang kailangan nyo dito sa authentication. So pwede kayong maglagay dito ng mga context or mga call sa database, kunin yung users and so on and so on. So pwede nyo gawin yun. So ngayon, pagka meron na tayong authentication, paano naman natin yan i-add, Boss Rod, dito, no? So, I mean, sa routes. Paano natin siya i-add sa routes? So, pwede nyo siyang gawin like this, no? Pwede nyo siyang gawin up use. Pwede nyo gawin yan. Okay? Pero, hindi ko prepare yung ganitong way. It's because sometimes meron kang mga endpoint na kailangan mong i-public, no? So, pagka ginawa mo yan, nasa top level siya is, hindi mo magagawa yun kasi nasa top level yan. So, parang handle niya na lahat, no? Handle niya na lahat nung nung routes mo dito sa baba. So, what I usually do is, nilalagay ko lang siya sa gitna, no? So, lagay ko diyan authentication middleware. Oh, so and then mas clear pa sa akin kung ano nangyayari dito. Okay, itong endpoint na to is meron siyang middleware na authentication, meaning mga private route to. Okay? Yun nga lang may mga repetitive siya pero that's fine, you know? Hindi naman siya nakaka-hurt. So, that's why I prepared this kasi may mga public ka, for example, ito, /user, sabihin natin ito, /user public. For example lang, mayroon ka mga public na endpoint, no? Gawin natin yan. Okay. And then, gawa tayo ng get. Sabihin na lang natin dito, JSON, text na lang to, text, public, user. Okay. So, yan ang gagawin natin. So, ngayon, pagka ginawa natin yan, mga boss, and then itong middleware since na-add na natin siya, no? Meaning, itong apat na endpoint natin na to is private na to. So, dapat meron siya laging authorization header. Okay? So, ngayon, pupuntahan natin yung request HTTP. Pagka tinry kong i-access yan, so makikita nyo unauthorized. Pero, pagka nag-add ako ng authorization na may bearer, no, sabihin natin walang data yung bearer. O sabihin natin empty, sure. Diba? Pagka nag-request ako, wala. Diba? Pagka nag-bearer lang ako, bearer, yan, space, sabihin natin, wala pa rin, diba? Pero pagka nag-add na ako dyan, no, makukuha ko na yung data. So, ngayon, syempre, wala pa tayong mga validation kung tama ba yung token, pero the idea is we can get the token here and then we can validate everything here sa middleware na to, authentication. Okay? So, now, ganun lang mag-add. So, ngayon, itry natin yung public, di ba? Since ito, hindi na to gagana yung mga endpoint na walang token, di ba? Or authorization token. So, pwede natin gawin is yung number sign ulit, gawa tayo sa baba. Sabihin natin get user public naman. So, itong part na to, kahit walang, so, may nakikita nyo is, hindi siya gumagana. So, puntahan natin yung routes. Ba't hindi siya gumagana? User routes. Routes, meron tayong user, no? So, meron tayong public, and then /users get public. Save natin yan. And then dito sa request, meron tayong /users public. Okay. So, hindi yan gumagana. It's because
since may mga dynamic tayong values dito, ang nangyayari pagka tinatry natin i-access yung public is napupunta siya dito sa part na to. Or actually dito sa part na to. So ngayon, para i-fix yan, is kailangan lang nating i-move to sa taas. Para if ever, no, pagka slash public, hindi niya mababasa yan as dynamic values or as param yung public na data. Okay? So, what do I mean by that? I-ano ko yan? I-comment out yan so wala tayong public. So, for example, dito, di ba, meron tayong user dito na params. Di ba? So, sige, lagyan natin ng better. Okay. Okay, meron tayong better. Yan. So, ngayon, pagka ginawa ko kasing public yan, itong part na to, pagka ginawa akong public yan, sabihin natin public, pagka nag-send ako, makikita nyo user not found. Kasi nabasa siya as params dahil sa order ng routes. So, ngayon, to fix that, kailangan nyo lang ilagay sa taas yung mga non-dynamic na, na routes, no? Para mag-work siya. So, ngayon, meron na tayong public user, no? So, punta natin ulit yung so, na-move na natin siya. Puntahan ulit natin yung request. Pagka tinry ko na ngayon yung request, makikita nyo, public user, gumagana na siya. And then, ito, makikita mo is public user pa rin niya kasi nga public user. Pero pagka naglagay na tayo ng 1 dyan, is gagana na yan. So, pagka wala to, gagana na yan unauthorized. So, as you can see, ganun lang kadali gumawa ng mga middleware. So, ngayon, ang gusto ko na maituro sa inyo is paano naman kayo mag-handle ng mga errors. No? Para mag-handle ng mga error is para hindi kayo bato ng mga text or kung ano-ano pang context, no? What I usually do is punta natin tong template ko, no? So SRC sa middlewares, may kita nyo dyan meron akong error handling. Okay? Sa error handling na to, pwede natin i-copy yan. Okay? Copy natin yan. So gawa tayo ng middlewares. Error handler. Yes. Okay? So, nangyayari dito is, wag muna tayo maglagay ng logs. Console lang gamitin natin just to make it easy. And then, puntahan ulit natin to. Puntahan natin yung utils na errors. Copy natin. Ito, i-discuss ko sa inyo. Very basic lang to mga boss. Wala tayong utils. Nagawa tayong utils. Utils folder. Utils. Okay. Utils error.ts. Okay, it's all about the error. So wala naman tayong ZOD, no? Pagka gumagamit kayo ng ZOD, kunin niyo 'yan. Pero since wala naman tayong ZOD, it's fine. Yan, HTTP code. So maganda 'tong HTTP code para hindi kayo paisa-isa ng para hindi kayo nagpa 404 kasi ito nakita niyo yung value nito mamaya, mga 404 na 'yan. So ayun yung parang web standard. So add lang natin 'yan. Add HTTP status code. Add natin and then rerun lang natin to. Syempre, dev. Okay. Close ulit natin. So, makikita nyo, ayan yung value niya, 400. So, web standard niya, 400 din. Unauthorized, 400 din, and so on. So, anong ginawa mo dyan, Boss Rod? So, basically, ang ginawa ko lang mga boss is, gumawa ako ng mga error instance. So, makikita mo, meron akong bad request error, which ang ginagawa lang nito class na to is, nagbabato lang siya ng message na meron siyang name na bad request error. Unauthorized, forbidden, not error, not found error, conflict error, and then dito sa make error function na to, ang ginagawa lang nito mga boss is, kino-combine ko lang yung mga error, pino-form ko lang yung mga error to an object para mapasa natin siya as JSON sa mga API. So, makikita nyo dito, meron akong default error which kung ano yung nakukuha nating error sa binato nating error, no? Kung nag-throw tayo ng error. Kasi pagka nag-throw lang kayo ng error, no? Nag-throw error, new error lang kayo mga boss, it's palagi yung 500. So, dito, ang ginawa ko dito is sinama ko yung mga status code. So, pagka nag-throw ako ng malform na JSON, meaning, dapat ang status code niya is request. And then, yung error na ibabato mo sa API, dapat may name na bad request, and then, yung message mismo ng error. So, ganun din sa mga bad requests, no? So, yung default error, ganun din sa unauthorized. So, makikita nyo, yung mga status niya, dinikit-dikit ko na dun sa make error function na to. Okay? Para if ever, hindi ko na kailangan maglagay-lagay ng mga status code and so on when throwing an error. Okay? So, ngayon, meron na tayong error handler, no? Since alam na natin how it works, i-import lang ulit natin. So, nangyayari dito mga boss is, ba't tayo meron ditong error?
So TypeScripting lang to. So, I'm not sure baka nag-update sila. As any lang muna natin, but alam naman natin na binabato nito is number, no? Kasi may kita nyo dito status code is 400, 400, and 401. So, I think we are safe on that. So, sabihin natin all goods na yan mga boss, no? So, ngayon, ano yan? Anong ginagawa niyang boss Rod? Ang kailangan nyo lang gawin is ilagay yan dito sa pinaka-top level. Okay? App.use, ang gagawin nyo lang on error. Okay? Ang ginagawa lang ng on error mga boss is ipasa nyo lang yung error handler middleware. So, ang ginagawa lang nito mga boss is itong part kasi na to is nagbabato yan ng error and context. No? Pwede naman natin gawin to. Okay? Pero kasi sa error handler natin, ginagawa na natin yon. Okay? Kaya pagka pinuntahan nyo yung error handler natin, meron tayong error na first argument and then meron din tayong context na second argument. No? So, makikita natin dito yung make error. Ngayon, punta tayo ng user. Yan. So, sa user, di ba? Ito yung meron tayong implementation. So, instead of doing this, mga boss, no? Ang kailangan nyo lang gawin is para hindi kayo nagpapasa ng 401 at kung ano-ano pa, no? Is magta-throw lang kayo ng error. Okay? Throw new error. And then, anong klaseng error ba yung gusto nyo? Not found? Or ano bang bad request? And so on and so on. So, import nyo lang yung error na yan and then that's it. No, ganun lang ang gagawin nyo. So, puntahan natin yung iba, yung meron pa. Ito. So, not found yan. Throw new error lang kayo. Kasi pagka ginawa nyo mga boss is throw new error lang. Ang mangyayari is 500 lagi yung status code niyan. Okay? And we don't want that. Okay? So, natin yung tamang status code. Okay? So, ngayon, new found error. And that's it. So, save natin yan. And then, puntahan natin yung request HTTP. Ngayon, pag pinuntahan ko na to, nag-send ako ng request, may kita nyo, may unauthorized. Kasi nga, hindi pa natin nababago itong middlewares. Okay? So, puntahan natin yung middlewares. Teka lang. Middlewares authentication, instead of doing that, no, ang ipapasa naman natin dito is yung unauthorized error. Okay? So, sabihin lang natin, access token is required. Sabihin natin, for example, no? Ngayon, pagka ginawa natin yan dito, yan. So, may kita nyo, mas maganda na yung natin. Mas maganda na yung magiging response ng API natin. So, meron yung name. So, at saka uniform, no? Meron yung name, unauthorized siya, and then meron yung status code na 401, and then kung ano yung message na binabato natin dun sa mismong error, which is, pagka kinlose natin yan, authentication, access token is required. Ito yung binato natin. Okay? So, ngayon, puntahan natin, yan ulit, no? Lagay tayo ng token, we're good. Okay? So, puntahan natin public, we're good as well. And then, dito sa bearer, unauthorized na naman yan, may 1, no? And then, sabihin natin dito, lagay tayo ng bearer, all goods na. Pero sabihin natin is, kunin mo yung pang 10. So, magpapakita dyan, not found yung name, no? And then yung message is user not found. So makikita nyo in this kind of approach, no, yung error na binabato ng API nyo is pagka consistent yan, your front end or kung sino man yung nagko-consume sa inyo, mas madali niyang mape-predict kung ano yung binabato na error ng mga API, kung not found and kung ano-ano pa. Or actually, they can also use etong part na to, no? Pwede nilang i-copy paste to sa pinaka or i-import or i-share to, no, kung naka-monorepo kayo. And then pwede nang gamitin niya ng pwede nang gamitin niya ng front-end nyo or any other resources or package na meron kayo. Kasi nga consistent kung paano kayo magbato ng error at ano yung ginagamit niyo for the error. Ayun yung sa error. And ngayon, siguro ipapaliwanag ko lang sa inyo ano yung pinagkaiba naman ng data access layer. So data access layer naman, dito natin ginagawa yung mga pag-get talaga. So, kung pupuntahan niyo yung controllers, ang idea talaga ng controllers, mga boss, for me in my case, no, ang idea ng controllers is either ang ginagawa lang ng controller is kinukuha niya lang lahat ng input. Okay? And then binabato niya yan sa either sa data access layer or sa service layer. So in this case, no, nakikita niyo nagpa-find, so on, di ba? So ngayon gawa tayo niyan. Lagay natin sa data access layer. So, punta natin, sabihin natin meron tayong data access layer for the user, no? Sabihin natin data access layer natin for the user. Actually, wag na natin lagyan ng folder. Isahan na lang. So, user, no? Ito yung data access layer natin for the user. Sabihin natin,
ilalagay na natin dito yung user. Okay? Dito natin gagawin yung user. Let user. Yan, let user. And then, sabihin natin, get user, ang lagi kong ginagawa is meron akong get user, tapos yung data. Okay? Kasi data layer to. Okay? And then, nire-return ko lang yung user. And then, sa part na to, meron tayong export function ulit. No, ang ginagawa niya naman is, get user by ID data. Or actually, pagka mga ganyan, get user data na lang ako kasi isa lang, get user. Ito kasi, get users. No? And then, ginagawa ko lang is pina-find ko lang. Okay? So, ngayon, gawin natin sa iba. So, create user, magpupush lang tayo ng user. So, dito sa part na to is name lang naman yung kailangan natin. So, pwede nyo sabihin is payload, no? Payload, ano yung payload na ina-accept mo dito? Actually, name at saka name na string lang. Diba? Name na string lang. Tanggalin natin to. Yan lang. And then, pagka meron na ako nyan, ang kailangan ko lang gawin is gawa ko dito ng new user object. Diba? Plus 1 lang yung ID ulit. And then, ipupush ko lang sa mismong array ko. Okay? Imagine, ito yung pinaka-call nyo sa database, no? Nagko-call kayo dito ng insert, nagko-call kayo ng update, get, select query, and so on and so on. Okay? And then, nire-return lang natin yung data. So, sa delete user, yan, ipifilter out lang natin. Okay na yan. And then, sa find, ganun lang din. So, meron tayong ID ng i-update natin na user, tapos yung payload natin is, which is name lang. Okay? Tapos, yun na yun. So, may kita nyo dito, throw new error. So, kailangan niya not found. Okay? So, pag-create, pag-delete. So, dito sa part na to, gawin din natin yon. If wala tayong nakuwang user, sabihin lang natin not found. And then, return natin yung deleted user. Sabihin natin dito, deleted user. Deleted user. Ayan. Updated user. Yan. So, we're good, mga boss, no? So, we're good na. So, nire-return na natin yung mga data and so on and so on. Okay. So, ngayon, makikita nyo, meron na tayong data access layer. So, ang ginagawa lang nito is, lahat ng mga call nyo sa database, API, or kung saan-saan pa, basta kumukuha kayo ng data, dito yon. Okay? Data access layer yon. So, pero wala itong business logic. So, nagpe-fetch lang talaga to or nag-mutate. So, fetch and mutate lang ginagawa nito. Okay? Ganun yung idea ng data access layer. So, ngayon, i-update natin to. So, sa controller natin, since wala naman nangyayari dito, ang tatanggalin na natin tong users, no? Dito na natin tatawagin yung mga data layer natin. Or, pagka-service layer naman, pagka mayroong mga business logic na yung controller. Okay? So, sabihin natin, ito yung all users, no? Get users data, yan na yun, di ba? Very basic. Tapos get user data naman. Yan. Ba? So, tanggalin natin yan. Tanggalin na natin mga not found kasi handle na yan sa data access layer natin. And then, itong part na to is, magta-throw tayo ng 200. So, pwede kayong gumamit ng status code. Okay? Status code. Okay? Na okay. Pwede nyo gamitan niya ng ganyan. Okay? Dito din, status code okay. Tapos, ito naman, pag-create naman to ng user, no? So, mangyayari is, kukall natin yung body, which is name lang naman yung meron doon. Tapos, sa body na to, which is name lang din talaga, kinukuha natin is name lang, string. So, yan na yun. Papasa natin. Ito na yung created user. Okay? Sabihin natin created user. Ayan. Tapos, delete. Same lang. Same lang nung get, no? So, deleted user data number. Tapos, wala naman tayo papasa kasi number lang. Pagka walang deleted, di natin kailangan niya kasi handled na yan dun sa data layer natin, di ba? Tapos, tanggalin natin to ulit. Tapos, ngayon, sabihin natin dito is, pwede tayong mag-return ng, ng message, no? User is deleted. Pero, pwede kasi natin sabihin lang din dyan, or pwede natin ipasa yung deleted user na lang. Okay? And then, pagka status okay, meaning deleted yung user. Okay? So, ngayon, dito naman, update naman. So, same lang to actually. Same lang sila. Copy ko na lang. Okay? Yan. Wait lang. Update pala to. Copy ko lang. Kasi, ganun lang yan. Updated user. Tapos, import natin yung updated user. Diba? Very basic, mga boss. So, makikita nyo dito, wala na akong business logic dito. Or wala akong ginagawa sa
controller. Ang ginagawa lang ng controller, bahala siya sa lahat ng mga inputs. And then, yung mga inputs na yon is ipapasa nyo lang dapat yan either sa service layer na i-import nyo dito or sa data layer or sa data access na i-import nyo rito. Okay? So, ganun lang siya. So, save natin yan mga boss, no? So, makikita natin dito sa request, no? Dapat nag-work pa rin to as expected. Yan. So, makikita nyo, may makukuha pa rin tayong 3. Same pa rin dapat yan. Unauthorized, pagka wala. Okay? So, dito sa request natin dito sa users, no? Makikita nyo dito, wala na nagpapakita, no? Kasi, punta natin, bakit wala nagpapakita? Punta muna natin yung get user lang. Okay, ito yung user na ginet natin. Tingnan natin tong user. Okay, so meron tayong find. Okay. Kulang tayo dito. Okay, user find, no? Pagka walang user na nakuha or nakita, is magto-throw tayo ng not found. Okay? Kasi sa request natin, di ba? Nag-request tayo dito. 10. Wala naman yung 10, wala naman yung user doon. So makikita nyo not found na siya. So ngayon, sabihin ko 2. Dapat magpakita na siya. So ngayon, all goods na mga boss, di ba? Mayroon na tayong data layer. So makikita nyo, fundamentals lang yung ginagawa natin. Wala pa tayong mga so we're just understanding sa natin i-separate out, sa natin ilalagay yung mga bagay-bagay, no? So meron na tayong controller, meron na rin tayong data layer. So ngayon, ano nangyayari sa DB? Sa DB, dito nyo ilalagay yung mga schema, yung mga connection nyo. So hindi na natin gagawin yun ngayon dito. Kasi more on fundamentals lang yung gusto kong ipakita sa inyo pagdating sa API development. Okay? Baka yung mga database connection and so on sa next na yun pagka i-combine na natin yung front-end at saka yung API, yung back-end. So sa lib naman, ito yung pagka gumagamit kayo ng mga SDKs like S3, SQS, Supabase, Firebase, and so on and so on. So lahat ng mga third-party libraries na mga SDK nyo siya ginagamit or ni-use, dito nyo siya gagawin, dito nyo siya ilalagay. Okay? So ano pa? What else? Services layer. So services layer kasi mga boss, dito usually, dito na ginagawa yung mga ano. For example, ano ba? Sabihin natin meron ka rin user service, no? Pwede mo sabihin is get user service. Pero syempre, ano yan, parang, or sabihin natin create user service, no? Sabihin natin create user service. Okay? So, ang nangyayari lang dito mga boss is, for example, isang service lang gagawin ko. Ang nangyayari lang dyan is, for example, meron kayong mga ano muna, meron kayong mga business logic. So, dito nyo dapat ilalagay yun. For example, if yung payload, or sabihin natin yung user, sabihin natin nagpapasa tayo dito ng current user. Or sabihin natin session. Okay? Sabihin natin nagpapasa tayo ng session dyan. Okay? Gandaan natin yung export type create user session. So, meron tayong session and then meron din tayong pinapasa na payload. Okay? So, for example lang, ang nangyayari dito sa session is, dito nyo pwedeng i-check yung mga permissions. So, it's either pwede nyo gawin sa mga middlewares, no? Pero dito sa part na to, for example, meron pa kayong ibang mga klaseng computation like, dapat ganito lang yung value niya, dapat ganito lang, ganito. Basta lahat ng mga business logic, no? Dapat dito nyo implement sa service. So, that's why, kung makikita nyo yung template ko, meron ako dong readme. Okay? So, sa template ko, meron akong readme, not that one. So, code standards. Makikita nyo dito yung pattern. So, pagka mga simple CRUD application lang, hindi nyo na kailangan ng mga service layer. So, data access layer, nakita nyo, di ba? Kinol lang natin yung data access sa controller and then yung controller, diretso na sa mismong API or routes. That's it. No? For pattern 2 naman, ito yung may mga complex app na. Ito yung mga application na may mga business logic. So, data access layer, and then, yung mga data access layer mo is gagamitin mo yan sa service layer mo, and then, lalagyan mo yan ng mga transactions, no? Pag gumagamit ka ng mga SQL. And then, saka mo lang ipapasa ngayon yung service mo sa controller. Kasi remember, sa controller, dapat walang nangyayaring kung ano-ano doon. Input lang yung kailangan yung kunin doon, at saka yung nire-return ng mga service nyo or data layer nyo. And then, app. So, yung pattern 3, ito yung madalas kong ginagamit kasi nga, sometimes, no, most of the time, yung mga ibang resource API mo or endpoints mo is no need na to have a service layer, no?
enough na yung data layer lang. And then, pero some of it need ng service layer, which business logics. No? Kaya, pinagko-combine ko yung dalawa na to. So, pwede kayong, kung gusto nyo consistency, gusto nyo mag-create ng mga service, pagka nag-create ka ng data layer, create kayo ng service, nasa sa inyo yon. Pero sa akin kasi, in my opinion, is, magiging redundant siya, especially kung wala namang ginagawa. For example, dito, sabihin natin wala akong business logic na nangyayari sa service layer ng create user service. Nakikita nyo, tinatawag ko lang din yung function na create user. Tinatawag ko lang siya, tapos wala na akong ginagawa. That's it, no? Kasi nga, kailangan mo lang gumawa ng service layer just for the sake of having service layer. But for me, in my opinion, pagka gagawa kayo ng service nyo, that means there's a reason. May business logic kayong kailangang implement. And then, yeah, I think that's pretty much it, mga boss. And if you want to learn more about the Zod, no? Siguro pag gagawa na ako, i-combine ko na yung dalawa. Ito yung gagamitin ko, yung template ko na to. Yung template ko na to, kasi ito, ang template ko na to, makikita nyo, is different siya from the one that we did. I mean, hindi siya ganun ka-different, pero makikita nyo pa isa-isa siya. It's because, pwede ko siyang pagsamahin, yes, for sure. Pero kasi for testing purposes, gusto kong hiwa-hiwalay siya. Okay? And then, ganun din sa controller. So, makikita nyo controller ko, may root routes din ako dito, which, same thing lang. Okay? Pero ang pinagkaiba lang nito is meron akong documentation. Okay? So, pagka pumunta kayo dito, meron akong mga Swagger or API reference and so on and so on. So, different siya ng konti. Okay? So, yun lang mga boss. And I hope may natutunan kayo sa video na to. And just ping me kung medyo na-confuse kayo. But actually, that's the only thing that you need to know if kailangan nyo mag-full stack and then kailangan nyo mag-develop ng backend development or kailangan nyo mag-develop ng API for backend development. So, yeah. Bye-bye.